Lagot na, galit ni Pangulong Bongbong Marcos, ramdam na. Breaking news, mga diskaya, aarestuhin na. Pinasok ng mga operatiba ng Bureau of Customs ang opisina ng contractor na si Sara Diskaya para ihain ng search warrant kaugnay ng kanyang mga luxury cars. Lagot na, galit ni Pangulong Bongbong Marcos, ramdam na. Mga kaibigan, may malupit na balita. Alam niyo ba kung sino ang nagpainit ng ulo ni Pangulong Bongbong Marcos? Huwag kayong aalis dahil baka mamaya masindak din kayo sa mga revelasyong ito. Ang malaking tanong, akala natin kapag may bagyo, ang iniintindi lang natin ay baha at ulan. Pero alam niyo bang pati ang mga proyekto para sa flood control tila nagiging palabas lang? Ito ang eksena sa Senado. Lunes pa lang, grabe na ang grilling na inabot ng mga kontraktor na sina Sara Diskaya at Mark Arevalo. Harap-harapan silang tananong, pero imbes na sumagot, paikot-ikot lang ang sagot o kaya't tikom ang bibig. Martes, inaasahan silang haharap sa House Inquiry, pero saan sila? Wala. Bigla silang nawala. Kaya yun, sabi na agad ang sumalubong sa kanila. At kung hindi pa sila a-attend sa House Inquiry ay talaga namang warrant of arrest na ito, mga kaibigan. Ang galit ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung naalala ninyo, mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naglabas ng salita. May mga 15 kontraktor daw na tila nilalamon ang halos lahat ng flood control projects ng bansa. Isa na nga dito ang kumpanyang konektado kay Diskaya na sinasabing nakakuha ng mahigit 400 projects na nagkakahalaga lang naman ng halos 30 bilyong piso. Grabe diba? Pero teka, hindi lang pala sila ang sangkot. Dito, mas malalim ang sugat. Lumalabas din ang pangalan ng iba pang mga kumpanya: St. Timothy Construction Corporation, Royal Crown Monarch Construction, Sims Construction Trading, Amethyst Horizon Builders, Great Pacific Builders, St. Gerard Construction, St. Matthew General Contractor, Waymaker OPC, at YRP General Contractor and Construction Supply. Sila raw kasama sa mga nakikinabang sa budget na nakalaan dapat para sa mga proyektong laban sa baha. Pero ang mas nakakagulat, noong tinanong si Sara Diskaya kung kailan sila nagsimulang makakuha ng proyekto, ang sagot niya, 2016 pa. Ang koneksyon, mga kaibigan, 2016 pa sila nagsimula. Ano bang nangyari noong 2016? Sino ba ang nakaupo sa Malacanang noon? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hindi maiwasang itanong ni Senator Bato de la Rosa, sigurado ka ba, Diskaya, 2016 nagsimula? Sagot, yes, 2016 onwards. Napaisip pati si Bato na tila iniisip niyang, bakit ko pa ito tinanong? Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Dito pumapasok ang malaking misteryo. Ayon pa sa datos, halos 14,000 flood control projects ang ipinagawa noong panahon ni PRRD. Kaya kung ganun karami, dapat walang baha, diba? Pero bakit ngayong 2025, halos lahat tayo lumalaway pa rin sa baha? Ang hatol na Malacanang. Ngayon malinaw na, hindi natutuwa si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, hindi siya papayag na patuloy na nalulustay ang pondo ng bayan. Kaya ito na, naglabas na ng sabina ang House Committee laban kina Diskaya at 4 pang kontraktor. Ang tanong, sino ang susunod? Kung ang Diskaya ay isa lang sa mga isdang malalaki, sino ang mas malalaking pating sa likod nito? Mga congressman ba, mga mayor, o baka mismong mga malalaking personalidad nung nakaraang administrasyon? Naku, lagot na. Proverbs 29 verse 4, kapag ang hari ay matuwid, ang bansay lumalakas, ngunit kapag siya'y gahaman, ang bansay bumabagsak. Ibig sabihin, kaibigan, kung ang namumuno ay may takot sa ating Panginoon Diyos at may malasakit sa bayan, angat ang lahat. Pero kapag gahaman at mandaraya, tiyak na babagsak ang tiwala ng tao. Kaya naman mga kaibigan, patuloy tayong magbantay, manalangin at magkaisa sa paghahanap ng katotohanan at katarungan dahil ang pera ng bayan
ay pera ng mga mamamayan. Ngunit ilagak natin ang ating pagsasako sa iisa lamang na pamahalaan, ang pamahalaan ng ating Panginoong Diyos na hindi magigiba at tanging tapat na pamahalaan. Dahil ang namumuno dito ay walang iba kundi ang hari ng mga hari na tunay na nagmamahal sa iyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging tapat at inyo pong tulungan ang aming bayan o aming Panginoon Diyos sa mga kaguluhan na aming pong nararanasan. Sa inyo po namin itinatalaga ang lahat. Gabayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. At salamat po sa kanya pong sakripisyo sa krus upang kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. In Jesus' name, Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.